Hello, ako si Albert at ito ang nasa isip ko. Alam mo bang ang pangatlong kanang galamay ng isang lalaking octopus ay hindi lang basta galamay? Ito din ang reproductive organ niya. Pero hindi tungkol dyan ang tatalakay natin. Ambot sa imo dong. Ano nga ba ang uso? Facebook, Twitter, pati mga ibon nagiging uso na rin. Balik pa! Siyempre, sa pangsikat, si Justin Bieber at yung baby. Hindi yung kantang ibig kong sabihin. Baby, baby muna, bago ikasal. Bago ikasal, baby muna. Teenage pregnancy, uso yan. Premarital sex, uso yan. Mga kabataan nga naman ngayon. Alam niyo bang pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ang bilang ng premarital sex dito sa Pilipinas? Ayon sa SWS survey, 6 sa 10 kabataan edad 20 pababa ay nakakaranas ng premarital sex. At ayon sa pag-aaral, 20% nito ay sa mga high school students pa. Bakit nga ba uso to ngayon? At paano nga ba to naging uso? Kahirapan, libangan, internet, magazines. Kaya, grabe ang teknolohiya. Habang patuloy itong umaangat, ganun din ang kaalaman ng mga taong nahihilig sa produkto nito. At grabe din ang epekto. Sexual misinformation. Karamihan sa mga pamilya at guro, nagkakailangan na pag sex ang pinag-uusapan. Kaya sa barkada na uwi ang buntuhan. Ang hirap sa atin, alam ng mali, gagawin pa. Alam ng hindi tama, ipagpapatuloy pa. At ano pa nga ba ang resulta? Pregnancy, teenage pregnancy. Ayon sa UPPI o University of the Philippines Population Institute, 26% ng kabataang Pinoy sa edad 15 hanggang 25 ang umaming nagkaroon na ng experience sa premarital sex. 38% ng kabataan ay nagli-live-in na. O ano, in na in, diba? Uso nga. Teenage pregnancy, uso yan. Premarital sex, uso yan. Pero ito masasabi ko, alam natin ang tama at mali. Alam natin ang dapat at hindi. Maraming nagiging uso at maraming gumagaya dito. Pero hindi lahat ng uso, tama. At hindi lahat ng tama, uso. Ang sabi ng barkada, ang tunay na lalaki, binibinyagan muna bago ikasal. Sabi ko, ang tunay na lalaki, marunong maghintay. Ako si Albert at ito ang nasa isip ko.